Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1351. Ancient Devouring Insect. Napangiti si Guqing Yang matapos makitang tumango ang lahat. Sinulyapan niya ang energy storm sa di kalayuan at sinabing, dahil walang pagtutol, magsimula tayong lahat. Ito ang aking mungkahi, kaya tayo ang unang kumilos. Maghahalinhinan ang lahat mamaya. Siyempre, huwag mo akong sisihin sa pagsasalita ng tapat. Kung sino man ang gustong maging tamad o magkaroon ng anumang masamang pag-iisip, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Nilaibat ng mga mata niya ang lahat nang magsalita siya. Sa wakas ay huminto sila kina Hanya at Hanli, ngunit ang nakangiti niyang mukha ay tila walang pakialam. Makapanatag si General Qing Yang. Ang lahat ay nasa iisang bangka na ngayon. Ang sinumang nagnanais na lumubog sa bangkang ito ay hindi pababayaan ng iba. Isang lalaking may simbolo ng kidlat sa kanyang noo ang bamuka ng kanyang bibig upang magsalita. Siya ay miyembro ng Lei Clan, isa sa 8 sinaunang clan. Hahaha. Maraming salamat. Tumawa si Guqing Yang. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Guzin at sa 2 iba pa. Kumilos muna tayo. Xiaoyan at Zhon'er, kayo na ang huli. Bahagyang tumango si Xiaoyan nang makita niyang inilipat ni Guqing Yang ang kanyang mga mata sa kanya sa dulo. Naunawaan niya na huli silang inilagay ni Guqing Yang para subaybayan ang grupo ni Hanya. Sige, simulan na natin. Tumawa ang lalaking nakasuot ng pilak. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa light curtain kasama ang 3 pa. Sumipol ang Dao Qi mula sa kanilang mga katawan na parang tubig baha, na nagiging napakaraming hindi pangkaraniwang malalaking haligi ng Dao Qi na walang awa na nabasag sa solidong liwanag. Bang! Ang lakas ng opensa nilang 4 na magkahawak kamay ay hindi pangkaraniwang nakakatakot. Kahit na ang magaan na kurtina ay napakatigas, ito ay pumutok sa ilalim ng pag-ataking ito. Sa wakas, tumunog ang isang crack, at lumitaw ang isang 10 talampakan na malaking butas, mga 3 hanggang 4 na metro ang taas. Bang bang bang. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makitang epektibo ang pag-atake. Kaagad, muling sumabog si Guqing Yang at ang 3 iba pa. Ang kanilang mga kamay ay nakabalot sa kanilang maliwanag na Dao Qi at lumitaw na parang matutulis na talam habang sila ay walang awa na ipinasok sa kristal na dingding. Ang mga solidong fragment ng enerhiya ay patuloy na bumaril. Ang 4 sa kanila ay walang alinlangan na parang mga drilling machine sa sandaling ito. Lumubog ang maharlikang Dao Qi at mas lumalim ang butas na kanilang nilikha. Ho! Ang ganitong uri ng pagbubukas ng lagusan ay nagpatuloy sa loob ng 10 minuto o higit pa. Sa wakas ay huminto si Guqing Yang at ang 3 iba pa pagkatapos na natakpan ng pawis ang kanilang mga noo. Lumingon sila at tumingin. Nakahukay na sila ng 10 talampakang lagusan. Ang lahat ay dumagsa sa likod nila at curious na pinag-aaralan ang nakapalibot na energy crystal layer. Mahigit 1,000 talampakan ang lapad ng magaan na kurtinang ito. Kaya naman, mangangailangan ng mahigit 1 oras upang madaanan ito kahit na patuloy na binubuksan ng grupo ang lagusan. Ang gawaing ito ay hindi matatapos kahit na matapos ang 1 buong linggo kung mayroon lamang 1 o 2 tao. General Qing Yang, hayaan mo kaming magpatuloy. Nagtawanan ang 2 lalaki mula sa angkan ng Lei sa likod nang makita nilang huminto ang grupo ni Guqing Yang. Natural na naiintindihan nila na maaari pa ring magpatuloy ang grupo ni Guqing Yang. Gayunpaman, malinaw na pinaplano nilang mapanatili ang ilang lakas. Imposible para sa kanila na payagan ang kanilang sarili na tuluyang mapagod. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon sa pagitan ng 8 sinaunang angkan ay hindi kasing palakaibigan gaya ng inaakala ng isa. Ang pag-iingat ay tiyak na mabubuo kapag nasa tabi ng isa't isa. Hahaha. Kung ganoon, guguluhin namin si Brother Lei Luo. Tumawa si Guqing Yang. Pagkatapos nun, napaatras silang 4. Ang 2 miyembro ng Lei Clan ay humakbang pasulong. Ang maliwanag na kidlat ay kumikinang sa kanilang mga kamao. Sa wakas, nagpalabas sila ng mahinang sigaw habang walang awa silang sumugod. Muling lumitaw ang mga dagandong sa lagusan. Papalapit na ang energy storm. Habang ang lahat ay sumusulong sa pagbubukas ng lagusan, si Xiaoyan,
na nasa likuran, ay lumingon at tumingin sa bakana ng lagusan. Ang presyon ng enerhiya na ipinadala mula sa labas ay lumalakas. Malabo na naririnig ng isa ang sumisipol na hangin na nilikha ng lakas ng enerhiya. Malamang na hindi posibleng tumalon sa energy storm. Ngumiti si Zhon'er at umalma nang makita ang mga mata ni Xiaoyan. Lagi bang pinatibay ang pasukan sa ikatlong antas? Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Biglang hinaplos ng kamay niya ang solid energy crystal sa tabi niya. Ang makinang na bagay na ito ay pinagsama-sama mula sa isang lubhang nakakatakot na enerhiya. Bukod dito, ito ay nakompress sa isang hindi maisip na antas. Noon lamang ito nakabuo ng napakalawak na kurtina ng enerhiya. Oo, nabalitaan na ang light curtain ng lugar na ito ay tumigas na kahit noong unang dumating dito ang 8 angkan natin. Kahit na matapos ang hindi mabilang na bilang ng mga taon, ang solid energy dito ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang senyales ng pagtunaw. Malumanay na tumango si Zhon'er at sumagot. Iniklik ni Xiaoyan ang kanyang dila at bumantong hininga. Talagang misteryoso ang heavenly tomb na ito. Ang tunnel ay naging mas mahaba habang sina Xiaoyan at Zhon'er ay nag-uusap, ngunit ang dalawang lalaking koponan mula sa angkan ng Lei ay hindi nagawang makipagkompetensya sa 4 na tao na grupo ni Gu Qingyang. Kaya naman, wala pang 50 talampakang distansya ang kanilang binuksan nang mapalitan ang mga ito. Buti na lang at marami pa ring tao sa likod. Sunod-sunod na grupo ang humakbang pasulong, na nagpapahintulot sa energy tunnel na lumalim ng mas malalim. Bang! Matapos ang paglikha ng tunnel na ito ay nagpatuloy ng isa pang 10 minuto o higit pa, isang tunog na nanginginig sa lupa ang biglang umalangaw-ngaw sa likuran nila. Naramdaman ng lahat ang marahas na pagyanig ng magaan na kurtina sa sandaling ito. Ang bagyo ng enerhiya ay lumipas na. Ang ganitong uri ng aktibidad ay naging sanhi ng agarang tunnel na tumahimik. Medyo solemn na ang mga ekspresyon ng bawat isa. Ang gayong malaking kurtina ng enerhiya ay inalag ng enerhiyang bagyo. Kung nasa labas pa sila sa sandaling ito, agad silang naging alikabok. Lahat, bilasan natin. Kumunot ang noo ni Gu Qingyang bago ibinuka ang kanyang bibig para bigyan ng insentibo ang lahat. Bagamat naiwasan na nila ang energy storm, sobrang pressure pa rin ito. Maaaring maganda ang nakapalibot na makikinang na mga kristal ng enerhiya, ngunit nagbigay ito sa isa ng hindi komportableng pakiramdam. Bahagyang tumango ang lahat nang marinig ang boses niya. Binubuksan ng grupo ni Wu Zuan ang tunnel sa harapan, at pinabilis nila ang kanilang pag-atake. Sa daloy ng mga ito, 2 beses ding binuksan ni Xiaoyan at Zhon'er ang lagusan. Ang pagsira sa kristal na layer ay hindi kasing hirap ng naisip ni Xiaoyan. Ang mga kristal na layer ay maaaring napakatigas, ngunit hindi ito isang buto na hindi nangunguya para kay Xiaoyan, na nagtataglay ng ilang heavenly flames. Nagsagawa rin sina Hanya at Hanli ng ilang mahirap na trabaho habang sinusubaybayan ng grupo ni Xiaoyan. Gayunpaman, ito ay malinaw na sila ay lofang sa trabaho. Gayunpaman, walang oras upang gumawa ng kaguluhan sa sandaling ito. Hindi mahalaga kung gaano sila hindi kasiya siya ng grupo ni Xiaoyan, kailangang maghintay ang lahat hanggang sa lumabas sila sa energy tunnel. Sa panahong ito, binigyang pansin ng mga mata ni Xiaoyan ang 2 mula sa angkan ng Yao. Ang mga mula sa angkan ng Yao na nakapasok sa Heavenly Tomb ay ang lalaking may ilang misteryosong linya sa kanyang damit at ang babaeng nakasuot ng sexy. Mula sa aura nilang 2, dapat nasa 7-star daw Zun class. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tila mas mababa sa grupo ni Hanya sa ibabaw. Ang mga titig na paminsan-minsang ibinibigay ng 2 taong ito kay Xiaoyan ay medyo hindi pala kaibigan, ngunit si Xiaoyan ay masyadong tamad para bigyan sila ng masyadong pansin. Ang mga henyo mula sa mga sinaunang angkan ay palaging naglalaman ng isang mahinang kataasan sa kanilang mga puso. Kapag kaharap ang isang ordinaryong tao, ang gayong nakahihigit na pakiramdam ay lalabas lalo na malakas. Patuloy na lumitaw ang dagandong sa loob ng lagusan. Bahagyang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, ngunit katatapos lang niyang ipikit ang kanyang mga mata nang biglang may narinig na kakaibang tunog sa kanyang tainga, dahilan upang muling imulat niya ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kristal na pader sa kaliwa niya bago hinawakan ito ng kanyang kamay.
Nadiskubre niya ang isang layer ng mahinang likidong enerhiya na tumutulo mula rito. Ito ay. Nagulat si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga kristal na dingding sa magkabilang gilid, at ang kanyang katawan ay tumigil doon sandali. Pagkatapos nito, pinitik niya ang kanyang daliri sa harap ng hindi siguradong mga mata ni Zun-Er. Dalawang energy pillars ang naka-extend mula sa dulo ng kanyang daliri. Sa wakas ay nakakonekta sila sa mga kristal na pader sa tabi nila. Ang hindi pangkaraniwang kilos ni Xiaoyan ay nakaakit ng pansin ng iba. Lahat sila ay napatingin sa kanya na nagtataka. Pati ang dalawa na nagbubukas ng lagusan sa harapan ay napahinto. Ang mga mukha nila ay naguguluhan. Xiaoyan. Bahagyang sumimangot si Gu Qingyang at sumigaw. Gayunpaman, kumilos si Xiaoyan na parang hindi niya narinig ang sigaw ni Gu Qingyang. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at tumingin sa lahat. Ang dugo sa kanyang mukha ay lubhang nabawasan nang tumugon siya sa isang tuyong boses. Ang kristal na pader ay nagsasara. Agad na tumahimik ang lagusan nang tumunog ang boses ni Xiaoyan. Ang ekspresyon ni Gu Qingyang ay naging mas pangit sa sandaling ito. Gumawa siya ng dalawang haligi ng enerhiya tulad ni Xiaoyan. Matapos maramdamang mabuti, talagang nakaramdam siya ng bahagyang presyon na ipinadala mula sa haligi ng enerhiya. Bastos, anong klaseng lugar ito? Naramdaman ng lahat na manhid ang kanilang ulo nang makita nila ang ekspresyon ni Gu Qingyang. May nagmura pa ng hindi sinasadya. Seryoso ang mukha ni Gu Zin. Mabilis siyang pumunta sa gilid ng kristal na pader at hinawakan ito ng kanyang kamay. Agad siyang sumigaw sa malalim na boses. May kung ano sa kristal na pader. Bang! Ang mga salita ni Gu Zin ay narinig pa lamang nang walang awa niyang dinurog ang kristal na pader. Isang crack line ang nabuo sa lugar na iyon, at isang makapal na snow white na bagay ang gumalaw sa loob nito. Isang likidong bagay ang tumulo bago tumakip sa ibabaw ng kristal na katawan. Mabilis itong tumigas at nakabuo ng isang layer ng sobrang manipis na enerhiya ng substance. Ang mga bagay na ito ay nagtatago ng enerhiya upang ayusin ang kristal na pader. Nakalanghap si Xiaoyan ng magiliw na hininga ng malamig na hangin nang makita niya ang uod. Isang lamig ang bumalot sa kanyang puso nang dahan-dahan siyang lumingon. Nilaybot ng mga mata niya ang paligid niya. Itong energy light curtain na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa ay may ng maliliit na snow white insect na ito. Mula sa laki ng maliliit na insektong ito, kung nais nilang gumawa ng ganoong kalaking liwanag na kurtina, ang kanilang bilang. Gaano sila nakakatakot? Pumasok sila sa isang walang katulad na pugad ng insekto. Habang nakaramdam ng lamig ang puso ni Xiaoyan, si Gu Qingyang at ang iba pa ay nakatutok sa mga maliliit na insektong puti niebe. Pagkatapos nito, unti-unting namutla ang kanilang mga mukha. Ancient Devouring Insect. Battle Through the Heavens. Kabanata 1352. Pagkolekta ng kabayaran. Mga Ancient Devouring Insect. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga ungol ng grupo ni Gu Qingyang. Ito ay isang maliit na magical beast na nabuhay noong sinaunang panahon. Ang kanilang mga katawan ay napakaliit, ngunit ang mga ito ay walang katapusang bilang. Ang mga ancient devouring insect, gaya ng ipinahihiwatig ng kanilang pangalan, ay kayang lumunin ang lahat. Pagkatapos nito, sila ay naglalabas ng purong enerhiya. Sa simula, ang ganitong uri ng bagay ay dapat na nawala. Hindi inaasahan na natagpuan natin sila dito. Mahinang paliwanag ni Zun-Er. Ang magaan na kurtinang ito ay dapat na nilikha ng mga sinaunang kumakalam na insekto na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kami ay nakapasok sa kanilang pugad. Kung sila ay madyay gising, kahit na mga latak ay hindi mananatili sa atin. Medyo seryoso ang ekspresyon ni Gu Qingyang habang nagsasalita siya. Ang paghahanap ng mga sinaunang lumalamon na insekto ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan. Malamang na hindi lang ang magaan na kurtinang ito. Maaaring may kaunting enerhiya sa loob ng heavenly tomb na ito ang nilikha nila. Ibinaba ni Gu Zin ang kanyang katawan, hinawakan ang lupa, at dahan-daang nagtaka ng malakas. Gu Qingyang, pinaplano mo bang patayin kaming lahat dito? Tumawa si Hanya sa isang siksik at malamig na paraan. Sa pagdadala sa inyong lahat sa lugar na ito, kahit papaano,
pinayagan ko kayong mabuhay hanggang ngayon. Kung hindi tayo pumasok, namatay na sana kayong lahat sa energy storm. Walang pakialam na tumingin si Gu Qingyang kay Hanya. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay dumaan sa lahat habang sinabi niya sa malalim na boses. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Ang mga kristal na pader sa magkabilang gilid ay unti-unting nagsasara. Kailangan nating buksan ang lagusan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, tumango ang lahat nang marinig ang kanyang sinabi. Medyo huli na para magsabi ng kahit ano ngayon. Nagkaroon ng rumaragasang enerhiyang bagyo sa labas ng lagusan. Mamamatay sila kung umatras sila at umalis. Ang pananatili dito ay haantong din sa kamatayan. Ang tanging paraan upang mabuhay ay magbukas ng lagusan. Dapat itigil ng lahat ang pag-iingat sa iyong lakas mula ngayon. Siyempre, hindi kita pipigilan kung gusto mong mamatay. Nagsalita si Gu Qingyang sa malalim na boses. Agad niyang ikanaway ang kanyang kamay. Magsimula na tayo. Oo. Tumango ang lahat nang marinig ang utos niya. Mabilis silang humakbang pasulong, at ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay lumabas ng hindi nagpipigil. Sa isang iglap, isang malakas na dagandong ang lumabas sa loob ng lagusan sa matinding paraan. Bang-bang! Sa gitna ng ligaw at marahas na pagsabog ng grupong ito ng mga tao, ang bilis ng pagbukas ng kristal na pader ay biglang tumaas. Ang mga kristal ay bumaril at ang makapal na patong ay dumapo sa lupa. Habang ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang buksan ang lagusan, ang mga kristal na pader sa magkabilang panig ay dahan-daang nagsimulang kumawag. Sa huli, makikita ang mga kristal na dingding sa magkabilang panig na dahan-dahang nagsasara gamit ang mata. May dumaraming bilang ng mga ancient devouring insect na nagtitipon. Solemn na ang ekspresyon ni Guzin. Mayroong walang katapusang dami ng likidong enerhiya na tumagos mula sa mga kristal na dingding. Pagkatapos nito, ang likidong enerhiya na ito ay mabilis na tumigas. Kung magpapatuloy ito, magsasara ang lagusan na ito bago sila tuluyang makalusot sa kristal na pader. Hindi mangyayari na magpatuloy ng ganito. Nang makita ito, dahan-daang umiling si Xiaoyan at nagkomento sa malalim na boses. Wala tayong pagpipilian. Magagawa lang natin ito kahit gaano pa ito kaepektibo. Mamamatay tayo kung mananatili tayo. Ang magagawa lang natin ay ilabas lahat. Kumunat ang noo ni Gu Qingyang. Nakaramdam din siya ng pananakit ng ulo. Hindi inaasahan na napakamalas nilang makatagpo ng ganito kagulo sa lugar na ito. Nakasimangot din si Xiaoyan. Maingat niyang tiningnan ang magkabilang dingding. Ito ay malabo na posible upang makita ang siksikan ng mga figurine ng insekto sa likod ng kristal na pader. Ang kanilang mga numero ay talagang naging sanhi ng pamamanhid ng balat. Dapat nating hadlangan ang bilis ng pagsara ng kristal na pader. Napailing si Gu Qingyang nang marinig niya ito. Walang silbi. Anumang pag-atake ay nilalamon ng ancient devouring insect na ito. Ang random na pag-atake ay magdudulot lamang ng pagtaas ng enerhiya na kanilang inilalabas. Ikinumpas niya ang manggas pagkatapos bigkasan ang mga katagang iyon. Isang malakas na Dao Qi ang marahas na hinampes ang kristal na pader sa magkabilang gilid. Lahat sila ay nanood ng Dao Qi na nawala nang ito ay nadikit sa kristal na pader. Ang sunod-sunod na alon ng enerhiyang likido ay nagsimulang mabilis na dumaloy mula sa lugar kung saan dumaong ang Dao Qi. Ang takot na ekspresyon sa wakas ay bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang masaksihan niya ang eksenang ito. Ang mga insektong ito ay maaaring hindi mahahalata, ngunit hindi inaasahan na sila ay nagtataglay ng isang mahiwagang lakas pagkatapos ng pagsasama-sama. Ang mga ancient devouring insect na ito ay nagtatago sa likod ng kristal na pader. Ang pag-atake sa kanila ay hindi magiging epektibo. Ang mga insektong iyon ay magkukumpulan din sa harapan natin. Biglang nabuhay ang lamig sa puso ni Xiaoyan nang maisip niya ito. Hindi ba't nangangahulugan iyon na mabubulok sila hanggang mamatay sa lugar na ito kung ganoon nga? Bahagyang nagulat si Gu Qingyang nang makita niyang biglang nagbago ang mukha ni Xiaoyan. Parang may naalala siya. Mabilis na bumaling ang kanyang mga mata sa kristal na dingding kung saan malabo niyang nakita ang ilang maliliit na figure na mabilis na nagtitipon. Bang! Isang kamao na naglalaman ng malakas na hangin ang tumama sa kristal na pader sa harapan nila.
Sa pagkakataong ito, hindi lumitaw ang inaasahang pagkalat ng mga kristal. Tanging kalahating talampakan ang lapad na dent ang lumitaw kung saan dumapo ang kamao. Bukod dito, kalalabas lang ng bukol na ito nang tumagas ang mga alon ng likidong enerhiya at mabilis itong naayos. Ang mga sinaunang lumalamon na insekto ay tumakbo sa harap. Naging pangit ang ekspresyon ng bawat isa nang makita ang hindi inaasahang pagbabagong ito. Ang gulat ay bumalandra pa sa mga mata ng ilang tao. Isa talaga itong blind alley. Bang-bang. Ang ilang mga tao ay tumangging may ligaw. Muli silang nagpakawalan ng dalawang marahas na pag-atake. Gayunpaman, hindi nila nagawang magdulot ng malaking epekto. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagharap ang lahat sa isa't isa bago ang kanilang mga mata ay napunta kay Gu Qingyang. Gayunpaman, nakasimangot din siya sa sandaling ito. Hindi sinasadyang lumubog ang kanilang mga puso. Hihihi. Gu Qingyang, napakagandang taktika. Ang orihinal na maputlang ekspresyon ni Hanya ay naging mas mapatla habang nagsasalita siya sa isang madilim at masamang boses. Susubukan ko. Kumunat ang noo ni Xiaoyan habang humakbang siya ng 2 hakbang pasulong. Walang silbi. Bumantong hininga si Gu Qingyang. Masyadong nakakatakot ang kakayahan ng ancient devouring insect. Kahit sa lakas nila, hindi nila niresolba ang desperadong sitwasyon sa harap nila. Hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Xiaoyan sa kanyang buntong hininga. Kinuyam niya ang kanyang kamay, ngunit hindi niya binitawan ang Daoqi. Sa halip, isang kumpol ng purple-brown heavenly flames na may siksik na puting kulay ang ipinatawag. Tumaas ang temperatura sa loob ng tunnel sa paglitaw ng kumpol na ito ng heavenly flames. Pumunta ka, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Ang heavenly flame sa kanyang kamay ay mabilis na lumipad pasulong. Marahan itong naanod at hinawakan ang kristal na dingding. Creak, creak. Isang creaming sound ang biglang lumabas mula sa energy wall nang magkadikit ang dalawa. Natigilan ang lahat nang makita ang isang butas na may lalim na 2 talampakan kung saan dumaong ang apoy. Ang natitirang init ay nilipol ang hindi mabilang na bilang ng mga sinaunang lumalamon na insekto. Mukhang hindi ito isang walang pag-asa na sitwasyon. Ang mga ancient devouring insect na ito ay hindi kayang lumunin ang heavenly flame. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan at tumawa sa lahat matapos makita ang epekto na nakuha ng heavenly flame. Tahimik na nakahinga ng maluwag ang lahat sa sandaling ito. Sa kabutihang palad, muli silang nakahanap ng pag-asa. Xiaoyan, buksan mo ang lagusan. Isang kagalakan ang sumilay sa mga mata ni Hanya habang siya ay nagmamadaling humihimok. Hindi pinansin ni Xiaoyan si Hanya. Dumapo ang kanyang mga mata sa babaeng nakapula ang damit mula sa angkan ng Han at ang lalaking mula sa angkan ng Yao. Sabi niya, "Kayong dalawa, ako na ang bahala sa pagbubukas ng tunnel. Gayunpaman, sana ay gagamitin ninyong dalawa ang inyong heavenly flames para harapin ang mga panig at pabagalin ang bilis ng pagsara ng kristal na pader. Ang trabahong ito ay hindi dapat maging mahirap para sa inyong dalawa." Ang babae mula sa angkan ng Yan ay tinatawag na Woji. Siya ay nagtataglay ng Red Lotus Ye Flame, na nasa ika-8 ranggo sa Heavenly Flame Rankang. Ang lalaking iyon mula sa angkan ng Yao ay tinatawag na Yao Xingji. Siya ay tinatawag na Human Medicine sa angkan ng Yao. Ang kanyang antas ng alchemist ay medyo pambihira. Si Zun na nasa tabi nila ni Xiaoyan, ang tanging narinig niya. Red Lotus Ye Flame. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Xiaoyan nang marinig ito. Hindi pa siya nakakita ng heavenly flame ng ganitong ranggo. Walang pag-aalinlangan na tumango si Wu Zu matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan habang si Yao Xingji ay nakasimangot. Gayunpaman, napapatango na lamang siya kapag naiisip niya ang sitwasyon nila ngayon. Dagdag pa. Napangiti si Xiaoyan nang makita niyang tumango ang dalawa. Dahan-dahan siyang nagpatuloy. Dapat malaman ng lahat kung anong uri ng napakalaking gawain ang buksan ang kristal na pader na ito. Ang paggamit ng heavenly flame ay nakakapagod din. Ako, mag-isa ay hindi makakayanan ang lahat ng ito. Kaya, maliban kay Woya at Yao Xingji, kakailanganin ko ang mga core ng enerhiya sa mga kamay ng iba. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito.
Hindi gaanong nagkomento ang grupo ni Gu Qingyang habang sila ay tumango. Hindi tumutol ang mga miyembro mula sa natitirang ilang angkan matapos mag-alinlangan sandali. Alam nilang totoo ang sinabi ni Xiaoyan. Nakaramdam pa rin sila ng pagod kahit magkapit kamay na sila. Mas hindi na kailangang sabihin ngayon na ang trabaho ay tatapusin ng mag-isa ni Xiaoyan. Si Brother Xiaoyan ay maaaring prangka, ngunit ang kanyang mga salita ay makatwiran. Ito ang mga ubod ng enerhiya na aming nakalap sa panahong ito. Ang dalawang individual mula sa angkan ng Lei ay nag-isip saglit bago naghagis ng isang cloth bag kay Xiaoyan. Ang bag ng tela ay naglalaman ng sobrang siksik na enerhiya. Mula sa bigat nito, malamang na mayroong higit sa 100 mga core ng enerhiya. Nang makitang nangunguna ang duo mula sa angkan ng Lei, nagsimula na ring ilabas ng mga natitirang tao ang mga bag na nagimbak ng kanilang mga core ng enerhiya ng sunod-sunod. Pagkatapos ay inihagis nila ito kay Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan habang kinuha ang lahat ng bag. Pagkatapos nito, dama po ang kanyang mga mata sa duo ni Hanya sa likod. Nagsalita siya sa mahinang boses. Paano kayong dalawa? Xiaoyan, ang dami mo nang nakuhang energy core. Hindi pa ba sapat? Tanong ni Hanya sa malalim na boses. Nanlamig ang mukha niya nang makitang nabigo siyang makatakas. Hindi alintana kung ito ay sapat na, nais ko pa ring makakuha ng gantimpala mula sa iyo. Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Ito ay isang kakaibang pag-iisip kung iniisip nilang patrabaho siya para sa kanila nang walang anumang kabayaran. Hindi sinasadyang ngumiti si Zun-Er nang makita niya ito sa gilid. Tila napagpasyahan ni Xiaoyan na walang awa na kunin ang lahat mula sa 2 taong ito. Siyempre, hindi kita pipilitin kung hindi ka payag. Gayunpaman, mangyaring tumalikod at lumakad pabalik. Naging berde ang mga mukha ni Hanya at Hanli nang makita nilang nagpakita ng pakiusap, mangyaring umalis, nakilo si Xiaoyan. Gayunpaman, tiyak na dahado sila sa pakikipaglaban dito dahil marami ang grupo ni Xiaoyan. Kaya naman, nagpalitan ng tingin ang dalawa at tanging mga ngipin na lamang ang kanilang naipanganga. Naglabas sila ng isang bag na may labis na kawalang kasiyahan at marahas na itinapon ito kay Xiaoyan. Kunin mo, mabilis na magtrabaho. Ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang naging mas siksik nang marinig niya ang galit na boses ng dalawang individual na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1353. Pagbukas ng Crystal Wall. Ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan ay dahan-daang binawi pagkatapos itago ang maraming energy core sa kanyang storage ring. Seryoso ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kristal na pader sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, makikita ang ilang kumikislap na figurine ng insekto na nakaimbed sa kristal na dingding. Ang alon pagkatapos ng alon ng likidong enerhiya ay patuloy na tumulo mula sa dingding. Pagkatapos nito, ito ay tumigas at dumaikit sa kristal na dingding. Kayong dalawa, ipapaubaya ko ang panig sa inyong dalawa. Lumingon si Xiaoyan at kinausap sina Wu Ji at Yao Xingji. Tumango si Wu Ji nang marinig niya ang kanyang mga salita. Sa kabilang banda, sumulyap lang si Yao Xingji kay Xiaoyan. Bagamat hindi siya nagsalita, halata na medyo hindi siya nasisiyahan sa kanyang puso na nag-uutos si Xiaoyan. Binawi ni Yao Xingji ang kanyang mga mata. Iginalaw niya ang kanyang mga kamay at isang kumpol ng maputlang itim na apoy ang bumungad sa kanyang palad. Isang kakaibang tunog ng hangin ang malabo na sumipol nang magkaroon ng apoy. Ang isa ay makakaramdam ng kakaibang pangangati kapag ang tunog ng hangin na ito ay ipinadala sa mga tainga ng isa. Para bang ang ganitong uri ng hindi pangkaraniwang tunog ay maaaring pukawin ang damdamin ng isang tao. Ito ay ang lahat ng mga mata na naruroon ay dumulas nang makita nila ang maputlang itim na heavenly flame sa mga kamay ni Yao Xingji. Medyo nagulat ang mga mata nila. Masyadong bihira ang isang bagay na tulad ng isang heavenly flame. Kahit na sila ay miyembro ng mga sinaunang angkan, hindi nila basta-basta makikita ang mga ito dahil lamang sa gusto nila. 9 Seren Wind Flame, ika-10 sa rangkang ng heavenly flame. Ang sulok ng bibig ni Yao Xingji ay hindi sinasadyang umangat nang makita niya ang nagulat na mga mata ng lahat. Ngumiti siya ng mahina at ipinakilala ang apoy. 9 Seren Wind Flame.
Huminto din ang mga mata ni Xiaoyan sa itim na apoy na ito. Bilang isang alchemist, natural na narinig niya ang bagay na ito. Ang lahat ng Heavenly Flames ay nabuo sa isang kakaibang kakaiba. Ang isang halimbawa ay ang 3,000 Burning Flame, na nabuo sa loob ng walang laman na kaharian. Ang 9 Seren Wind Flame na ito, sa kabilang banda, ay ipinanganak mula sa walang katapusang malalim na kailaliman. Ang madilim na hangin ay hindi tumitigil sa pag-ihip sa buong taon sa lugar na iyon. Kahit isang ordinaryong piling tao na Daozun ay hindi maglalakas loob na makipagsapalaran dito. Ang tinatawag na 9 Seren Wind Flame na ito ay nabuo sa pamamagitan ng matinding hangin. Hindi lamang swerte ang kailangan ng isa para makuha itong 9 Seren Wind Flame. Kailangan pa ring magkaroon ng napakalakas na lakas. Batay sa hula ni Xiaoyan, hindi maliit ang presyo na kailangang bayaran ng Yao Clan para makuha itong Heavenly Flame. Puff! Isang bahagyang ingay ang biglang lumitaw nang ang mga mata ng lahat ay natipon sa 9 Seren Wind Flame sa kamay ni Yao Xingji. Isang malalim na pulang kulay ang dahan-dahang kumikinang sa loob ng kristal na lagusan. Maraming mga mata ang tumingin sa direksyon ng liwanag, tanging ang isang kumpol ng malalim na pulang apoy ay dahan-daang umaangat sa isang kamay. Ang apoy ay nakabuo ng maraming pulang lotus na hugis. Kasunod ng paglitaw ng malalim na pulang apoy na ito, ang 9 Seren Wind Flame sa kamay ni Yao Xingji ay naging medyo lumabo. Maging ang sipol ng hangin ay lubhang nabawasan. Kusang namula ang mukha ni Yao Xingji nang makita niya ang sarili niyang Heavenly Flame na kumikilos ng ganito. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting sama ng loob, wala siyang magawa. Ang Red Lotus Ye Flame ay nireranggo ng 2 lugar na mas mataas kaysa sa kanyang 9 Seren Wind Flame. Natural na may gap sa kanilang dalawa. Hihihi. Sa tingin ko ito dapat ang Red Lotus Ye Flame ng Yan Clan, tama ba? Tiningnan ni Gu Qingyang ang Heavenly Flame sa kamay ni Wu Ji. Hindi niya maiwasang mapangiti at magtanong ng paglilinaw. Oo, itinagilid ni Wu Ya ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang magagandang mata ay lumipat kay Xiaoyan. May kakaibang nararamdaman ang mga mata niya. Hindi sinasadyang ngumiti si Xiaoyan nang makita niya ang mapang-akit na mga mata ni Wu Ji. Ang babaeng ito ay karaniwang tahimik. Gayunpaman, hindi inaasahan na magiging ganito siya ka-wild pagdating sa isang bagay na may kaugnayan sa Heavenly Flames. Matapos huminga ng malumanay, marahang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Tumalsik mula sa kanyang daliri ang mga sinulid ng iba't ibang kulay ng apoy. Nagtipon sila at naging isang kumpol ng mga lilang kayumanggi na apoy na may isang hibla ng isang makakapal na kaputian sa loob nito. Ang apoy ay umikot at maraming mga dragon fire seedlings ang patuloy na tumaas mula sa loob ng apoy. Nagkaroon ng malabong dagandong ng dragon na ibinubuga. Roar! Ang mga pulang lotus sa itaas ng Red Lotus Ye Flame sa kamay ni Wu Ji ay nagsimulang mag-iba nang lumitaw ang Heavenly Flame sa kamay ni Xiaoyan. Parang naging ilusyon ito. Sa kabilang banda, ang 9 Seren Wind Flame sa kamay ni Yao Xingji, na medyo lumabo na matapos sugpuin ng Red Lotus Ye Flame, ay naging mas malabo. Maging ang sumisipol na hangin na ibinubuga mula rito ay tuluyan nang nawala. Kahit na ang rangkang ng iyong Heavenly Flame ay hindi naranggo sa tuktok, ang iyong Heavenly Flame ay maihahambing sa nangungunang 6 na Heavenly Flames pagkatapos ng iyong pagsasama. Gayunpaman, malamang na ikaw ang una mula noong sinaunang panahon na gumawa ng nakakatuwang pagkilos ng pagsasama-sama ng Heavenly Flames. Ang magandang mga mata ni Wu Ya ay nagpakita ng pagbabago bago sa loob nila. Isang mababa at kaakit-akit na boses ang lumabas sa ilalim ng kanyang belo. Walang tiwala si Xiaoyan sa mga salitang ito. Maaaring magmukhang baliw ang pagsasama-sama ng Heavenly Flames, ngunit hindi ito imposible. Ang mga salitang binibigkas na parang siya ang unang nagsanib ng Heavenly Flames ay malamang na hindi totoo. Hindi bababasa, ang may-ari na lumikha ng mahiwagang chi method na tinatawag na Flame Mantra ay pinagsama ang Heavenly Flames. Sige, nahihirapan tayo sa oras. Kumilos na tayo. Si Xiaoyan ay walang oras upang talakayin ang usapin ng pagsasama ng Heavenly Flames kay Wu Ji. Matapos makita na ang iba pang dalawa ay nagpatawag ng kanilang Heavenly Flames, si Xiaoyan ay humakbang pasulong at huminto sa harap ng kristal na pader. Nagsalita siya sa malalim na boses.
Dapat sumunod ang lahat ng malapit. Huwag kang maiwan. Ang heavenly flame sa kamay ni Xiaoyan ay biglang tumaas nang lumitaw ang kanyang boses. Nagsimula itong mag-apoy ng matindi habang umuungal ang isang nakabibinging dragon. Isang purple-brown dragon ang sumugod mula sa apoy. Walang awa itong nabangga sa makapal na kristal na pader. Sumasayaw ang matutulis na kuko ng dragon habang ang kristal na pader ay bumukas, na bumubuo ng isang malaking butas. Sundan mo ako. Ang buntot ng fire dragon ay konektado sa kamay ni Xiaoyan. Mahigpit siyang sumigaw at marahas na itinapakan ang paa sa lupa. Ang kanyang katawan ay mabilis na umabant. Sumunod si Gu Qingyang at ang iba pa sa likuran niya. Napakahusay na kakayahan sa pagkontrol ng apoy. Ang sorpresa ay sumilay sa magagandang mata ni Wu Ji nang makita niya si Xiaoyan na ginawang apoy na dragon, ang apoy na nagsimulang magbukas ng mga kristal na dingding. Siya ay mabilis na sumunod, at ang malalim na pulang apoy sa kanyang kamay ay tumangay sa parehong oras at tinakpan ang kristal na pader sa kaliwa. Ang nakakatakot na mataas na temperatura nito ay mabilis na nagpabagal sa bilis ng pagsasara ng kristal na pader. Si Yao Xingji sa kabilang panig ay nagsimula na ring magtrabaho. Kahit na medyo hindi siya nasisiyahan na si Xiaoyan ang namumuno, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang kanyang buhay. Siya ay maaaring maging salungat sa lahat, ngunit hindi siya maaaring salungat sa kanyang sariling buhay. Kaya naman, inilagay din niya ang lahat ng kanyang pagsisikap kapag umarte siya. Sumipol ang apoy na dragon at sumugod sa loob ng kristal na pader. Ang nakakatakot na temperatura ay ganap na sinunog ang ancient devouring insects na nakatago sa dingding sa di kalayuan. Sa kabila nito, ang ancient devouring insects ay patuloy na umaakyat na parang mga gamo-gamo na naaakit sa isang apoy. Ang napakalaking enerhiya na tumagos ay nagdulot din ng malaking sagabal kay Xiaoyan. Bang bang bang. Patuloy na narinig ang mga pagsabog sa loob ng kristal na pader. Ang bilis ng pagsulong ng grupo ni Xiaoyan ay naging mas mabilis. Ang ganitong uri ng pagkahapo ay talagang nakakatakot. Habang mabilis na umaasenso ang kanyang katawan, naramdaman din ni Xiaoyan ang paglabas ng Dao Qi sa kanyang katawan na parang tubig baha. Lalong naging solemn na ang kanyang mga mata habang nakakuyom ang kanyang kamay. May lumabas na bag sa loob nito. Gayunpaman, wala siyang nilabas. Sa halip, kinuha niya ang pagyayabang, inilipat ang kanyang chi method at mabilis na hinigop ang enerhiya sa loob ng mga core ng enerhiya. Pagkatapos nito, ibinuhos niya ito sa katawan ng apoy na dragon sa harap, na ginagawa ang lahat upang mabuksan ang kristal na pader. Gaano pa ba ito katagal? Ang mga ekspresyon ni Gu Qingyang at ang natitira sa likuran ay naging seryoso nang makita nila si Xiaoyan na nilalamon ang mga core ng enerhiya tulad ng isang balyina na lumalamon ng plankton. Ang kristal na pader ay napakatigas, at hinaharangan siya ng mga ancient devouring insect. Kahit na si Xiaoyan ay nagtataglay ng heavenly flame, hindi pa rin ito kasing dali ng kanyang naisip. Aabutin pa ng kalahating oras o higit pa bago natin masira ang magaan na kurtina. Napaisip ang lalaking nakasuot ng pilak. Bahagyang tumango si Gu Qingyang. Ang tanging magagawa niya ay umasa na makatiis si Xiaoyan. Mabangis na pagsabog ang naganap sa daan. Hindi tumigil ang dagandong, at ang kapaligiran ng lagusan ay medyo tense. Ang kanilang mga puso ay hindi sinasadyang tumibok sa tuwing makikita nila si Xiaoyan na sumisipsip ng mga core ng enerhiya ng paisa-isa. Ang ganitong uri ng pagkahapo ay talagang sobrang nakakatakot. Bang! Sumipol ang apoy na dragon at malakas na bumangga sa kristal na dingding. Ang mga kristal ay bumaril sa lahat ng direksyon habang bumagal ang mga paa ni Xiaoyan. Nagsalita siya sa malalim na boses. Wala ng energy core. Napakunot ang noo ng mga tao nang marinig ang sinabi niya. Nag-isip sandali si Gu Qingyang at mabilis na naglabas ng maliwanag na energy core. Inabot niya ito kay Xiaoyan. Ito ay isang 9-star energy core. Isa lang ang meron ako. Hindi sapat. Natanggap ito ni Xiaoyan nang walang pag-aalinlangan, ngunit umiling pa rin siya. 10% ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay naubos sa bawat metro na kanilang inaabante. Maaaring malakas ang isang 9-star energy core, ngunit hindi pa rin ito sapat para suportahan sila sa magaan na kurtina. Meron din ako dito.
Nag-alinlangan sandali si Wu Zuan bago kumuha ng isa pang 9-star energy core. Bigyan mo ako ng 3 pa. Napabuntong hininga si Xiaoyan at tinawag ang lahat. Natahimik ang lahat nang marinig ang kanyang sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang isang 9-star energy core ay isang mahalagang bagay. Kung mamamatay tayo dito, walang kabuluhan ang pagkakaroon ng maraming energy core. Napabuntong hininga ang lalaking iyon mula sa angkan ng Lei. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang energy core ang pumutok sa kamay ni Xiaoyan. Kung ganoon, guguluhin ko si Brother Xiaoyan. Nagharap ang dalawang malalaking lalaki mula sa angkan ng Shi bago mabilis na nag-abot ng energy core kay Xiaoyan. Ang mga mata ng lahat ay hindi sinasadyang dumapo sa Hanya Duo sa likod pagkatapos ibigay ng Shi Clan ang kanilang energy core. Namilog ang mga talukap ni Hanya nang makita ang kanilang mga titig. Sa sandaling ito, naiintindihan din niya na ang kanyang mga salita ay walang silbi. Ang tanging magagawa niya ay ang pagdikit ng kanyang mga ngipin, maglabas ng isang energy core, at ihagis ito kay Xiaoyan. Upang makuha ang 9 na star energy core na ito, si Han Li at siya ay naglagay ng maraming pagsisikap sa mahabang panahon. Ito ay hindi inaasahan na ngayon ay kailangan nilang ibigay ito sa isang tao na hindi nila nakikita ng mata sa mata. Hinawakan ni Xiaoyan ang 5 9-star energy core sa kanyang kamay at dahan-daang bumuntong hininga. Isang suntok ang itinapon. Ang apoy na kumikinang sa apoy na dragon sa kanyang harapan ay biglang sumibol. Nag-transform ito sa isang figure ng apoy na agad na tumagos sa bawat layer ng pader na parang isang thunderbolt. Mabilis na sinundan ito ng grupo ni Xiaoyan mula sa likuran. Ang ganitong uri ng all-out forward charge ay nagpatuloy sa halos kalahating oras. Ang apoy na kumikinang sa apoy na dragon ay nagsimulang unti-unting lumabo. Malapit na tayong lumabas. Napaiyak si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang lumalabo na apoy na dragon. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa mala-emerald na kristal na pader sa kanyang harapan. Tinakpan ng makapal na mga ancient devouring insects ang kanilang landas. Sa pamamagitan lamang ng pag-charge pasulong, sila ay tunay na makapasok sa ikatlong antas ng Heavenly Tomb. Ito ba? Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang malapit ng mabangga ng Fire Dragon ang Emerald Wall. Nakatuon sila sa isang bagay sa gitna ng kristal na pader na iyon. May isang nilalang na kasing laki ng kamao ang naglalabas ng maputlang-pulang ilaw sa lugar na iyon. Kung titingnan sa malayo, ito ay parang isang insektong kakon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1354. Ikatlong antas. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang bagay na tila isang insekto bago ito mabilis na binawi. Ang kasalukuyang sa kanya ay walang maraming oras na sayangin. Ang kristal na pader dito ay tila napakatigas. Kahit na ang kulay nito ay mas siksik pa kaysa sa nakita natin noon. Nagpakita ang mga mata ni Xiaoyan ng malalim na pag-iisip. Agad siyang napabuga ng malalim na hangin. Pagkatapos ng isang hakbang pasulong, sumanib ang kanyang katawan sa apoy na dragon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamao at isang mainit na sipol ang tumunog sa loob ng lagusan sa nakakatalim na paraan. Bang! Ang kanang kamao ni Xiaoyan ay mabilis na sumanib sa apoy na dragon. Pagkatapos nito, bigla itong itinapon paarap at walang awa na nabasag sa dingding ng Esmeralda. Isang mababa at malalim na pagsabog ang biglang umalangaw habang ang matinding alon ay nagsimulang mabilis na kumalat mula sa kamao ni Xiaoyan, na naging sanhi ng pagyanig ng lagusan. Crack! Ang isang maliit na linya ng crack ay nagsimulang sumabog sa kristal na pader sa harap ng nababalisa na mga mata ng lahat. Ang crack line na ito ay nagsimulang mabilis na kumalat. Sa wakas, nagbuga ito ng putok sa harap ng masayang mga mata ng lahat at sumabog. Biglang humawak ang kamay ni Xiaoyan sa mga kristal na chips na lumilipad sa lahat ng direksyon ng ang kristal na pader ay pumutok. Isang mainit na bagay na malajade ang dumapo sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, hindi ito masyadong pinapansin ni Xiaoyan. Inilagay niya ito sa kanyang storage ring. Tara na, natapakan ang mga paa ni Xiaoyan sa lupa matapos basagin ang huling kristal na pader. Nanguna ang kanyang katawan na sumugod pasulong. Sa likuran niya, si Gu Qingyang at ang iba pa, na naghanda na,
ay sumunod ng malapit sa likuran habang sila ay sumusugod patungo sa napakalaking butas na nilikha ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay napakabilis. Sa isang kisap mata, naka-charge na siya palabas ng tunnel. Pagkatapos nito, isang walang katapusang kulay abong lupa ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang lupaing ito ay napakalawak. Ang isa ay hindi makakita ng isang hangganan sa isang sulyap. Wala ring makapal na enerhiyang fog na nananatili sa lupa. Nang tumayo ang grupo ni Xiaoyan dito, naramdaman nila ang sunod-sunod na alon ng purong enerhiya na tumatagos sa kanilang katawan mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang ganitong uri ng pagtuklas ay naging sanhi ng pagkasindek ng lahat. Ang saya na hindi may tatago ay mabilis na bumalatay sa kanilang mga mukha. Ang ikatlong antas ng Heavenly Tomb ay talagang malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng nakaraang 2 antas. Sa ganitong uri ng enerhiya na bumubuhos, malamang na makakakuha sila ng magandang epekto sa pagsasanay kahit na hindi sila pumunta at maghanap ng mga core ng enerhiya. Ito na ba ang ikatlong antas ng Heavenly Tomb? Masayang-masaya ang mukha ng grupo habang nakatingin sa kanilang paligid. Ang pakiramdam na muling isinilang pagkatapos ng isang sakuna ay naging dahilan upang ang puso ng lahat ay bumantong hininga. Buzz-buzz. Habang ang lahat ay nakahinga ng maluwag, ang napakalaking liwanag na kurtina sa likod, na tila konektado sa abot tanaw, ay biglang nagbuga ng matinding hagong. Dahil sa eksenang ito, nabigla ang grupo ni Xiaoyan. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang mabilis na umatras. Buzz-buzz. Habang ang grupo ni Xiaoyan ay umaatras, sunod-sunod na alon ng isang Snow White torrent ang sumugod sa kanila na parang kidlat na bilis. Ang alon ay sinamahan ng isang malakas na hagong. Ancient devouring insects. Hinahabol nila tayo. Ang mga ekspresyon ni Gu Qingyang at ng iba pa ay agad na nagbago nang makita nila ang alon na ito. Nagsimulang magmadaling umatras ang kanilang mga katawan. Buzz-buzz. Ang puting agos ay lumundag sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang mga lumilipad na katawan ng ancient devouring insects ay biglang huminto pagkatapos nilang makalabas sa energy wall. Isang buntong hininga ang maririnig habang sila ay naging isang kumpol ng puting pulbos na nagkalat sa harap ng natutulala na mga mata ng lahat. Puff puff puff. Pagkaraan ng isang minuto, isang tuloy-tuloy na pag-agos ng ancient devouring insects ang nagsimulang kumawala sa tunnel ng hindi natatakot sa kamatayan. Gayunpaman, naitaboy sila ng isang mahiwagang lakas nang umangkas sila ng 10 talampakan ang layo mula sa magaan na kurtina. Bigla silang naging puting pulbos. Sa huli, ang pulbos ay naipon sa harap ng pader ng enerhiya hanggang sa ito ay ilang metro ang taas. Itong ancient devouring insects. Ano ang ginagawa nila? Natigilan ang lahat habang pinagmamasdan ang ancient devouring insects na patuloy na umaagos kahit na malinaw na alam nilang kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. Lahat sila ay nagsimulang sumimangot. Maaaring hindi nila nais na makatakas tayo. Isang tao ang mapait na tumawa at nagbigay ng mungkahi. Hindi nila gagawin ang lahat kung ang kanilang intensyon ay hindi tayo payagang makatakas. Nagpapakamatay sila, at ito ay isang walang kabuluhang pagpapakamatay. Umiling si Gu Qingyang at nagsalita ng nakakunot ang noo. Isang pag-iisip ang dumaan sa puso ni Xiaoyan habang ang lahat ay nag-iisip kung ano ang nangyayari nang may pagdududa. Hinaplos ng daliri niya ang storage ring niya nang walang nakakapansin. May kaugnayan kaya ito sa bagay na nahawakan niya sa kristal na pader. Buzz-buzz. Nagpatuloy ang pagpapakamatay ng ancient devouring insect ng halos 10 minuto. Tinakpan ng puting pulbos ang pader ng enerhiya sa isang makapal na layer. Gayunpaman, maswerte na hindi natuloy ang ganitong uri ng pagpapakamatay. Matapos ang hindi mabilang na bilang ng ancient devouring insects ay naging alikabok, ang bilis ng pag-charge sa wakas ay bumagal bago tuluyang nawala. Maliwanag. Ang walang kwentang pagpapakamatay na ito ay naging dahilan ng kanilang pagsuko. Tara na. Umiling si Gu Qingyang at nagsalita matapos makita ang mga sinaunang lumalamon na insekto na ito ay lumiit pabalik sa kristal na pader. Nakabawi rin si Xiaoyan nang marinig niya ang kanyang mga salita. Bigla niyang inikat ang ulo niya at nagwales. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumimangot dahil natuklasan niyang tumakas na ang grupo ni Hanya habang ang lahat ay natulala sa ligaw na pagpapakamatay ng ancient devouring insects kanina.
Ang 2 taong iyon ay talagang tuso. Natuklasan din ni Zon na ang 2 tao ay nawala. Nagtaas siya ng kilay at nagkomento. Hahaha. Kapatid na Xiaoyan, lahat ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Dahil narating na natin ang 3 antas, tayong 2 ay hindi na magpapatuloy sa pagtayo dito ng matagal. Hahanap tayo ng lugar para sanayin. Pagkatapos nito, tahimik tayong maghihintay ng 3 taon upang magising. Ikinumpas ni Wu Zuan ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan at nakangiting nagsalita. Ngumisi din si Xiaoyan at tumango. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay bilang ganti at sinabing, kung ganoon, hihilingin ko kay Brother Wu Zuan ang isang mapayapang paglalakbay. Paalam. Magkita tayo kapag tapos na ang 3 taon. Tumawa si Wu Zuan. Pagkatapos nito, inakay niya si Wu Ji sa malayo. Pagkatapos ng Hao Zuan, ang Shi clan, at ang Lei clan ay nagpaalam at umalis. Sinulyapan lang ni Yao Xingji si Xiaoyan bago ibinaba ang kanyang manggas at pinaalis ang nakatutuwang babae mula sa angkan ng Yao nang hindi nagsasalita ng anumang magalang na salita. Sa loob ng ilang minuto, naging walang laman ang lugar na ito pagkatapos umalis ng maraming tao. Tanging ang grupo lamang ni Xiaoyan ang natitira. Zon saan kayong 2 pupunta? Tumingin si Gu Qingyang sa 2, nag-isip sandali, at sa wakas ay nagtanong tungkol sa kanilang mga plano. Hindi pa rin ba alam ni Brother Qingyang kung saan tayo pupunta? Bahagyang ngumiti si Zon at sumagot. Walang magawang umiling si Gu Qingyang nang marinig niya ito. Tumingin siya kay Xiaoyan at sinabing, balak mo talagang bisitahin ang libingan ni Xiao Zuan. Ang lugar na iyon ay nasa pinakamalalim na rehiyon ng Heavenly Tomb. Napakadaling makahanap ng 8 o 9 na star energy body doon. Mabuti pa rin kung makatagpo ka ng 1 o 2 sa kanila. Kung napakarami, ito ay lubhang mapanganib. Higit pa rito, maaaring mayroong Dao Sheng class energy body sa pinakamalalim na rehiyon. Baka mamatay ka talaga kapag nakilala mo sila. Tumango si Xiaoyan at sinabing, alam ko. Medyo nakaramdam si Gu Qingyang na walang magawa nang makita niyang walang balak si Xiaoyan na sumuko. Saglit siyang nag-alinlangan bago ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang lalaking nakasuot ng pilak, si Gu Zin, at ang matipunong lalaking iyon. Nagtanong siya, anong mga plano ang mayroon kayong lahat? Sadyang makakahanap ba kayo ng lugar at magsasanay sa loob ng 3 taon? Sa tingin mo posible ba iyon? Bago tayo pumasok sa Heavenly Tomb, sinabihan ako ni Elder Tong Zuan na protektahan si Zon Sa tingin ko ay malamang na hindi lang ako ang nakatanggap ng ganoong tagubilin. Inangat ni Guzin ang kanyang ulo at ngumiti habang sumagot. Ako rin. Nagkibit balikat ang lalaking nakasuot ng pilak. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Xiaoyan at tumawa. Hindi pa ako nakakapagpakilala. Ako si Guhua, ang pangalawang general ng Black Submerged Army. Noon, hindi ko alam kung bakit ka pinili ni Zon Ngayong tiningnan ko ito, marahil ay nakakuha na ako ng ilang sagot. Natanggap ko na rin ang utos na iyon. Ang matipunong lalaki, na mukhang simple at tapat, ay tumawa. Gu Xing, pangatlong commander ng Black Submerged Army. Kailangan namin kayong pasalamatan doon. Ngumiti si Xiaoyan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Si Gu Qingyang at ang iba pang 2 general ay hindi na puno ng puot, lalo na pagkatapos ng mga kaganapan sa loob ng Light Curtain. Malinaw na medyo mas palakaibigan sila sa kanya. Kaya naman, hindi pinakitunguhan ni Xiaoyan ang 3 sa malamig at walang pakialam na paraan. Mukhang ganito ang kaso para sa lahat. Ikinalat ni Gu Qingyang ang kanyang mga kamay at tumawa. Dahil ito ang kaso, sabay tayong maglakbay. Sa iilan sa atin na magkapit kamay, walang mangyayaring hindi inaasahan hanggat hindi tayo makakatagpo ng anumang mga katawan ng enerhiya ng klase ng Dao Sheng. Kung makapasok ka sa puntod ni Xiao Zuan, lahat ay nakasalalay sa iyo. Minsang narating ng mga eksperto mula sa aming angkan ng Go ang lugar na iyon. Gayunpaman, wala kaming daanan. Kahit anong paraan ang sinubukan namin, hindi kami nakapasok. Sa makatuwid, dapat ay handa ka sa pag-iisip. Marahil ay ayaw ng iyong ninuno na may pumasok at istorbohin siya. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Tumango siya at sinabing,
Sinasabi sa akin ng instincts ko na malamang may makukuha ako doon. Sana. Si Gu Qingyang ay walang pakialam. Inangat niya ang kanyang ulo at sinilip ang kulay abong kayumangging lupain. Pagkatapos nito, bumantong hininga siya at ngumiti habang sinabi. Kung ganoon, dapat na tayong kumilos. Gusto ko talagang makita kung gaano nakakatakot ang ikatlong antas ng Heavenly Tomb. Oo, kumilos na tayo. Natawa din si Xiaoyan. Pagkatapos noon, nakipagpalitan siya ng tingin kay Zun-Er. Kasunod nito, ang kanilang mga daliri sa paa ay idiniin sa lupa at ang kanilang mga figure ay naging dalawang sinag ng liwanag na nanguna habang sila ay mabilis na sumugod sa ikatlong antas. Si Gu Qingyang at ang tatlong iba pa ay mabilis na sumunod sa likuran. Dalawang itim na figure ang dahan-dahang lumitaw sa isang malaking distansya mula sa grupo ni Xiaoyan. Sila ay sina Hanya at Hanli, na matagal nang tumakas. Ang grupo ni Gu Qingyang ay sumama kina Xiaoyan at Zun-Er. Lumingon si Hanli, tumingin sa malayo, at nagbigay ng komento. Magkasama, ha? Ganoon din. Makakatipid ito sa amin ng kaunting problema pagdating ng panahon. Walang pakialam na tumanggo si Hanya. Isang brutal na ekspresyon ang bumungad sa kanyang nakababang mga mata. Xiaoyan, sa susunod na pagkikita natin, ay ang oras na kukunin namin ang iyong buhay. Maghintay ka lang. Battle Through the Heavens. Kabanata 1355. Bansheng Energy Body. Ang mahinang enerhiyang fog ay dahan-daang inanod kasabay ng simoy ng hangin sa ibabaw ng isang tiwangwang na kayumangging lupain. Ang malabo na mundo ay nagdulot sa isa na makaramdam ng karagdagang misteryo. Lumilitaw na kahit ang konsepto ng oras ay nawala sa tahimik na mundong ito. Ang isang pares ng mga figure ay nakaupo sa paligid ng isang siga sa isang tiyak na lugar sa loob ng lupaing ito. Pinaliwanagan ng apoy ang mukha ng iilan sa kanila. Sila ay ang grupo ni Xiaoyan at Zun-Er. Gayunpaman, mukhang mas malapit sila sa sandaling ito kaysa sa nakaraan. Kung tama ang hula ko, dapat ay marating natin ang pinakamalalim na bahagi ng ikatlong rehiyon. Kung maglalakbay pa tayo bukas, dapat tayong lahat ay maging mas maingat. Ang pinakamalalim na bahagi ng ikatlong antas ay ang pinakadelikadong lugar sa loob ng Heavenly Tomb. Inangat ni Gu Qingyang ang kanyang ulo, sinulyapan ang madilim na rehiyon sa kanilang paligid, at nagsalita ng nakangiti. Wala tayong nakilalang iba sa loob ng 3 buwang ito. Mukhang nakahanap sila ng mga lugar para tahimik na magsanay. Mahinang komento ni Zun-Er. Dahan-daang tumanggo si Xiaoyan. 3 buwan na ang lumipas mula nang makapasok sila sa ikatlong antas. Sa loob ng 3 buwang ito, ang kanilang grupo ay nagmamadali sa pinakamalalim na bahagi ng Heavenly Tomb. Gayunpaman, dahil sa ilang malalakas na katawan ng enerhiya na humaharang sa kanila sa daan, nahihirapan silang maglakbay. Sa kabutihang palad, ang iilan sa kanila ay matagumpay na nakasingil matapos magkapit kamay. Ang Heavenly Tomb na ito ay talagang hindi kasing simple ng inaakala ko. Sa huling pagkakataon, muntik na akong mawalan ng buhay. Random na itinapon ni Guhua ang sanga ng puno sa tabi niya sa tumpok ng apoy at walang magawang nananjes. May peklat sa mukha niya. Naiwan ito nang makatagpo ang grupo nila ng grupo ng mga energy body na may average na lakas na 8 bituin. Miserable ang laban ng iyon hanggang sa lumampas sa inaasahan ng lahat. Sa kabutihang palad, walang nasawi sa kabila ng ilang mga pinsala. Ang karagdagang sa ay magiging mas mahirap kaysa sa kung ano ang nakilala natin dati. Sa makatuwid, ang lahat ay dapat na maging handa sa pag-iisip. Ngumisi si Guzin habang nagsasalita. Hayaan mo akong ipagpatuloy ang natitirang paglalakbay. Nag-alinlangan sandali si Xiaoyan bago nagsalita. Kahit magkapit kamay silang 6, medyo nahirapan silang mabuhay. Kung sila ay papasok sa pinakamalalim na mga rehiyon, walang masasabi kung anong uri ng kaguluhan ang kanilang sasalubungin. Pagkatapos ng panahong ito ng pamumuhay kasama ng grupo ni Gu Qingyang, nagkaroon ng magandang impresyon si Xiaoyan sa kanila. Ayaw niyang may aksidenteng mangyari sa kanila dahil sa kanya. Dapat mong sabihin kay Zun-Er ang mga salitang ito. Ngumiti si Gu Qingyang at sumagot. Nakarating na tayo sa ganito, kaya huwag na tayong magsabi ng mga nakakapanghinayang na salita. Basta mag-iingat tayo,
malamang na walang magiging problema. Nakatitig ang magagandang mata ni Zon-er kay Xiaoyan habang malumanay itong tumugon. Sana. Mapait na ngumiti at tumanggaw si Xiaoyan nang marinig ang sagot nito. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kulay abo na madilim na distansya. Ang pinakadulo ay kung saan matatagpuan ang kanyang target. Tila naramdaman niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan ng mas mabilis. Isang hilagang kanlurang direksyon. May bakas ng 4 na katawan ng enerhiya na naruroon. 3 sa kanila ay nasa paligid ng 8-star Dao Zone habang ang isa ay nasa 9-star. Unti-unting bumukas ang nakapikit na mga mata ni Xiaoyan habang nasa likod siya ng malaking bato. Pagkatapos nito, mahina niyang binigkas ang impormasyong ito sa grupong nasa tabi niya. Formal na silang nakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng Heavenly Tomb. Ang 6 sa kanila ay hindi sinasadyang naging maingat sa kabila ng kanilang lakas. Maingat nilang pinili ang kanilang mga landas habang sila ay naglalakbay. Kahit na nakilala nila ang mga katawan ng enerhiya na madali nilang harapin, pinag-isipan nila bago umatake. Pagkatapos ng lahat, ang mga katawan ng enerhiya sa ay masyadong nakakatakot. Walang nakakaalam kung maaakit sila ng mas malalakas na katawan ng enerhiya kapag nagsimula na ang laban. Sa oras na iyon, ang mga katawan ng enerhiya ay palibutan sila. Ang presyo na kailangan nilang bayaran ay hindi na lamang ilang pinsala. Lumabas na sina Guhua at Guzin para mag-imbestiga. Babalik na sana sila. Tumanggaw si Gu Qingyang at sumagot. Shi. Ang mga salita ni Gu Qingyang ay tumunog lamang ng 2 itim na figure ang damaykit sa lupa. Ginamit nila ang napakalaking bato at mga anino ng ilang puno bilang takip bago mabilis na lumitaw sa tabi ng grupo ni Xiaoyan. Sila ay sina Guhua at Guzin, na lumabas para mag-imbestiga. May mga bakas ng mga aktibidad sa pamamagitan ng medyo maraming mga katawan ng enerhiya sa timog at kanluran, at naramdaman din namin ang ilang napakalakas na pressure. Hindi namin maaaring gawin ang 2 rutang ito. Si Guzin at Guhua ay dahan-dahang nakahinga ng maluwag bago nagsalita. Kung ganoon, maaari lamang tayong magtungo sa hilagang kanluran. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang sumagot. Ang kanlurang direksyon ay nagtataglay din ng napakalakas na presyon. Ang pressure na ito ay nalampasan ng isang ordinaryong 9-star Dao Zone. Gayunpaman, mayroon pa ring puwang sa antas ng Dao Sheng. Biglang bulong ni Zon-er sa sandaling ito. Natahimik ang grupo ni Xiaoyan matapos marinig ang kanyang mga salita, mas malakas kaysa sa isang siyam na bituin na si Dao Zun habang mas mahina kaysa sa isang piling tao na Dao Sheng. Parang, dapat ay nasa Ban Sheng class. Ito rin ay isang lubhang mahirap na pag-iral. Alam nila na ang mga katawan ng enerhiya ng Ban Sheng ay nagtataglay ng maraming mga katawan ng enerhiya na nagbabantay dito. Ang Ban Sheng na kanilang nakilala sa pagkakataong ito ay mayroon lamang 4 na katawan ng enerhiya sa paligid nito. Ito ay itinuturing na isang maliit na bilang. Ano ang dapat nating gawin? Wala sa 3 direksyon ang madaling ma-charge. Gayunpaman, ang hilagang kanlurang direksyon ay medyo mas madali. Mas kaunti ang mga katawan ng enerhiya sa direksyong iyon. Hindi magiging madali ang pag-akit ng iba pang mga katawan ng enerhiya kahit na maglalaban tayo. Kung ito ang iba pang 2 lugar, malamang na mapaligiran tayo kapag sumabog ang labanan. Naisip ni Guhua ang sitwasyon. Inihayag ni Xiaoyan ang isang ekspresyong pagmumuni-muni. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Gu Qingyang, at ang kanyang mga mata ay lumipat sa hilaga kanluran. Ang tanging pagpipilian nila ngayon ay tahakin ang rutang ito. Umalis na tayo. Subukang mag-ingat. Huwag istorbohin ang katawan ng enerhiya ng klase ng Ban Sheng. Bagamat ang Ban Sheng Energy Core ay lubhang kaakit-akit, hindi tayo mawawalan ng buhay dahil dito. Mahinang bamantong hininga si Gu Qingyang. Oo, dahan-dahan ding tumanggo si Xiaoyan. Pagkatapos nito, nakipagpalitan siya ng tingin kay Zon-er. Gumalaw ang kanyang katawan, at nag-transform siya sa malabong figure na maingat na sumugod sa pinakamalalim na bahagi ng Heavenly Tomb. Sumunod din si Gu Qingyang at ang iba pa sa likuran. Ang kanilang maingat na paraan ay tila medyo nakakatawa. Tahimik na naglakad ang grupo nila ng 1,000 talampakan sa loob ng energy fog bago dahan-daang huminto ang kanilang mga yapak.
Apat na mga katawan ng enerhiya ang nakaupo sa isang malaking bato sa isang maikling distansya sa harap. Ang figure sa gitna ay tila napakalakas. Ito ay isang 9-star energy body. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan habang tinatangay nila ang apat na katawan ng enerhiyang ito. Pagkatapos nito, lumingon siya at tumingin sa grupo ni Gu Qingyang. Tahimik silang gumawa ng ilang hand gestures. Matapos ang ilang buwan na pagsasama-sama, naging maayos na ang koordinasyon sa pagitan nila. Tumango ang grupo nang makita nila ang pagkumpas ng kamay ni Xiaoyan. Unti-unting naghiwalay ang kanilang mga katawan. Atake. Biglang iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang makita niyang lahat ay naghihintay ng utos. Kasabay nito ay biglang sumugod ang kanyang katawan. Sa isang iglap, siya ay nagpakita sa harap ng isang 8 bituin na enerhiyang katawan. Ang kanyang kamao, na naglalaman ng isang siksik na lila kayumanggi apoy, ay marahas na tumagos sa katawan ng enerhiya. Nabasag nito ang katawan sa kawalan sa isang iglap. Bang! Nang ang malakidlat na pag-atake ni Xiaoyan ay tumama sa 8 bituin na enerhiyang katawan, ang natitirang 2 figure ay naghiwalay din. Ang mga katawan ng enerhiya na ito ay maaaring nasa antas ng 8 bituin, ngunit ang kanilang aktwal na lakas ay wala sa antas na ito. Kung hindi, hindi sila mananalo. Roar! Ang 9 na bituin na katawan ng enerhiya ay tila may naramdaman ng patayin ang 3 katawan ng enerhiya. Bigla nitong iminulat ang magkabilang mata. Gayunpaman, isang galit na dagandong ang napalabas lamang mula sa bibig nito nang pinalibutan siya ng 4 na figure sa isang tatsulok na pagbuo. Isang makapangyarihang Daochi ang mabilis na sumulpat. Pagkatapos nito, sila ay naging kidlat na walang awa na tumama sa 9 na bituing enerhiyang katawan na ito. Shi. Nahaharap sa pinagsama-samang pag-atake ng grupo ni Gu Qingyang, ang 9 na bituing enerhiyang katawan na ito ay naglabas lamang ng dagandong nang lumitaw ang isang puff na tunog, at ito ay napalitan ng wala. Bumagsak mula rito ang isang maliwanag na core ng enerhiya, mabilis itong hinawakan ni Abzon. Nagkaharap ang grupo at napangiti nang makitang nagtagumpay ang palihim na pag-atake. Pagkatapos nito, mabilis nilang pinigilan ang kanilang mga boses dahil sa senadoryas ng kamay ni Xiaoyan at pagkatapos ay mabilis na sumugod sa malayo. Ang kasunod na paglalakbay ay mas maayos pagkatapos nilang patayin ang 4 na katawan ng enerhiya. Gayunpaman, ang kinis na ito ay hindi nagpatuloy ng matagal. Ang mga ekspresyon ng grupo ni Xiaoyan ay unti-unting naging solemn na dahil naramdaman na nila ang isang pressure na dahan-daang kumakalat mula sa isang maikling distansya sa kanilang harapan. Ban Sheng. Nagsalubong ang mga kilay ng grupo ni Xiaoyan nang maramdaman nila ang ganitong uri ng pressure. Ang kanilang bilis ay unti-unting bumagal. Kung hindi nila madaanan ang sagabal na ito, kailangan nilang itigil ang pagbanggit sa puntod ni Xiao Zuan. Mag-ingat kayong lahat, mahinang sabi ni Xiaoyan. Muli siyang naglakad ng medyo malayo. Nakatago ang kanyang katawan sa anino ng isang malaking bato. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa harapan. Ang lugar kung saan maabot ng paningin ni Xiaoyan ay natatakpan ng energy fog. Ang energy fog na ito ay hindi siksik. Isang bagzo ng hangin ang umihip at naging sanhi ng pagkalat ng hamog. Kasunod ng pagkalat ng enerhiyang fog na ito, 1,000 talampakan ang taas na batong bundok ang biglang lumitaw sa view. Nakalak ang mga mata ng grupo ni Xiaoyan sa tuktok ng bundok nang lumitaw ito. Ang lugar na iyon ay nagtataglay ng napakalaking upuang bato. Isang figure ang tahimik na nakaupo dito. Isang maitim na pulang scimitar ang inilagay sa kanyang harapan, at isang makapal na amoy ng dugo ang lumabas mula sa malaking scimitar. Tila ang hamog na nagtagal sa bundok na ito. Napakalaki ng aura. Ang mga ekspresyon ng grupo ni Xiaoyan ay unti-unting naging solemn na nang maramdaman nila ang mapang-akit na aura na kumakalat mula sa mga figurang iyon. Ito ba ang katawan ng enerhiya na umabot sa klase ng Ban Sheng? Ito ay talagang makapangyarihan. Habang ang grupo ni Xiaoyan ay nagsusuot ng mga solemn na ekspresyon, ang figurang iyon sa napakalaking batong bundok ay biglang bumangon, at isang madugong pabango ang biglang umusbong. Natuklasan na tayo. Hindi na kailangang itago. Mag-ingat. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan nang makita niyang nakatayo ang enerhiyang katawan.
Walang takot ang kanyang puso habang umaalab ang init sa loob nito. Ang pakikipaglaban sa isang piling bansheng, ito ang magiging unang pagkakataon sa kanyang buhay.